Hi, this is Lady Red. Welcome to my channel. So, ayan na nga. Pupunta tayo dito sa Google Chrome para tayo ay ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa pag-register ng ating SSS online. So, ito na nga. Kung tayo ay member na, kailangan pa rin natin mag-register sa online para maka-ano tayo ng mga online payment, online loan. Pupunta tayo, gawin natin, i-type natin sa www.bnrs.pti.gov. Okay. So, try natin. Search na lang natin itong DTI para mas mabilis. Okay. So, ayan na nga guys. Dito sa DTI, dito tayo pupunta sa BNRS registration. Pinakamabilis na, pinaka-easiest way na makikita natin kung paano mag-register. So, ayan na. So, pwede po tayo dito yung available na payment. Ayan. So, yung mga available payment natin is GCash, PayMaya, ito, Portal, and then DTI Pillar, Credit Card. Ayan. So, madali lang ang pag-register dito. Kasi, registration man o renewal ng business name, simple. O di kaya pag-request ng business name certification, so simple at kayang-kaya na. Online, anumang device, 24/7, ayan, pumunta sa business name service ng http://bnrs.dti.com. So, dito pala pupunta kapag tayo ay mag-register. Ayan. So, sa registration and other fees naman, eto, makikita natin para makapag-ready ng pera. Kapag barangay, 200 pesos. Kapag munisipyo, 500 pesos. Regional, 1,000 pesos. National is 2,000 pesos. Ayan, documentary stamp. So, merong mga existing fees yan na babayaran kapag ka mga tayo ay business name certification, may extra pang 50 pesos na babayaran. Sa bawat ano natin, kunyari, yung barangay 200, so kapag nagbayad tayo sa GCash, 250, pwedeng siguro 250 yung babayaran natin. So, ayan, proceed na tayo. Let's proceed na dito sa, kung ikaw ay meron ng account at pupunta ka ng BNRS, merong login dito. So, since tayo may magre-register pa lang, so, ayan, may nakalagay rito, register now, explore muna natin, what is business name. So, kailangan basahin natin to para maunawaan din natin bago tayo mag-proceed. So, ang register now nga, eto, ayan, i-click natin itong register now. Ayan, okay. Makikita natin yung mga terms and condition. Okay. So, basahin natin yan. At kapag nabasa na natin, alam na natin yung mga information, yung disclaimer, ang laman nito, copyright, security notice, and then data privacy notice. So, either I accept or I agree lang yan. So, syempre, dahil kaya nga tayo nandito, is to apply our business name. So, i-check natin yung I agree. Okay, next. Ayan. Are you a stateless person? Of course, no. Are you a refugee person? No. Citizenship mo, kung ano ang citizenship mo, syempre, Pinoy tayo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Okay, let's input your name. Okay, let's input your name. So, input natin ang pangalan. So, halimbawa, ang pangalan ko, si Juan de la Cruz. O, Juan. Si Juan Masipag na lang. Si Juan Masipag. Ayan. Kasi masyadong palasak na yung Juan de la Cruz. So, Juan Masipag naman tayo. So, dahil masipag siya, asensado na siya ngayon. Kaya ang kanyang apelyido ay asensado. Okay. So, ano ba ito si Juan? Babae, bakla, tomboy, lalaki?
Okay, syempre, kahit na tomboy pa yan or bakla pa rin yan, sa dalawang classification pa rin tayo papasok. So, since Juan, understood kung dito sa male, click natin yung male. Civil status, ayan, kung single, married, widower, legally separated, pipili lang po tayo dyan kung alin yung status na gusto mo. Maliban na lang kung single, married, pero nagpapaka-single para makapan-chicks. Bawal yun. Okay, let's proceed. Yung birth month nyo, baka naman yung mga birthday nyo, nakalimutan nyo pa. So, syempre, hindi natin kakailangang makalimutan yan. Dahil yan ang araw na ipinanganak at nasilayan mo ang mundong napakaganda. Okay. So, since na-input na natin yan, first name, middle name, last name, and date of birth, civil status, and then gender. Itong suffix nga pala, marami nagtatanong to. Ito yung kung may junior or senior ka. So, dyan natin ilalagay yan. Okay, next. Proceed na po tayo. Proceed na tayo. Click natin. Okay. So, ayan. Lumabas. 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 Yung mga information, ayan siya. So, kapag sigurado na tayo na yung info na to isa okay na lahat. O, kagaya ng ito, citizenship, first name, middle name, birth date, civil status. Ang galing talaga ni Juan. Asensado na kasi masipag. So, since okay na siya, kapag satisfied na kayo or tama na yung na-input natin dyan, ang gagawin na natin yan ay mag-proceed na tayo sa next level. Okay. So, processing na siya. Okay. Ang tanong ng karamihan, after processing, anong mangyayari? So, ayan. Kapag processing, makikita na dito na lalabas yung sinabi ko sa inyo kanina na dapat nabaon nyo na or alam nyo may cash kayo para kayo mag-enter dito. So, ito, kung national ang business mo, pangkalahatan, dito ka, nationwide yan, regional, kung saan provinces ka or area, city or municipality or barangay. So, since naman yung business ko is barangay pa lang ako. So, hindi pa siya, wala pa siyang mga branches ng ibang lugar or ng munisipyo. Kasi sari-sari store or online shop pa. So, region, ayan. So, kung saan ka nakatira, NCR. So, saan banda sa NCR? Anong city ka? So, since ako ay taga-Taguig, lalagyan ko ngayon yan ng Taguig. Okay, mahirap mahanap. Hindi pala, NCR pala yung nilagay ko. So, kung NCR, ibig sabihin Maynila, yan. So, ilagay na lang natin, kunyari, si Juan ay taga-Tondo. Ayan. Kana Yorme to. Hello, Yorme. Shout out sa'yo dyan, Yorme. Ang ating napaka-buti at masigasig na mayor ng Maynila. So, ito ilagay natin Barangay 1. Ayan, si Juan ay taga-Barangay 1 ng Tondo, Maynila. Okay, sa dominant name naman, ang ilalagay natin dito ay yung pangalan ng store na gusto natin. So, kunyari, ang store mo ay Juan, nakapangalan talaga kay Juan para branded ang ano niya. Then, ang descriptor naman yan, pag sinabing descriptor, kung alin ba, saan ba siya nabibilang. Ikaw ba ay online shop or so, ilalagay natin online, kunyari, ayan. Si Juan ay online store. Okay. So, ayan ang lalabas niya. So, ang gagawin natin ngayon, yung dominant name niya is Juan, business name niya, descriptor, online store. Pwede rin dito kung syempre, kung ikaw ay nagmamanukan o kung nag-merchandise ka, so doon mayroon tayong pagpipilian. So, since si Juan ay online store ang napili, check natin yung availability. Okay. Check natin, alin ang mauna? Dominant name or business name muna? So, syempre, mas okay na kung Juan online store. Para i-validate natin, tingnan natin kung siya ay available. Result not yet. Proceed. Please click the name availability. Okay, i-check muna natin yung name availability. Okay. Validate name natin. Okay, kasi dito natin makikita kung ayun. So, nag-failed kasi, ayan, kung makikita mo, yung mga kulay green na yan is past, ibig sabihin, pasado. Maliban doon, di ba may nakakulay pula? Ito. So, ayan. Pag may nakakulay pula dyan, ayun, pula. So, ibig sabihin,
naka-reserve daw. So, reserve daw yung pangalan, yung business na Juan. Yung pangalang Juan na business is naka-reserve. So, hindi niya pwede ibigay. So, nag-fail siya dan. Kaya ang gagawin natin, babak tayo. Okay. So, ang gagamitin na lang siguro niya, ano kaya ang magandang gawin? Ano kaya magandang gamitin ni Juan? Ano? Dahil hindi nga pwede si Juan, ayan, ang ilalagay na lang natin dito siguro is June na lang. Junis. Ano ba yung apelyido? Basta Junes. Basta yung papasok. So, Junes, ayan. And then, online siya. Placement, employment agency na lang ilagay natin. Para sure na meron. Okay, i-validate name natin. Tingnan natin kung available yung pangalan niya. So, kapag ito na-validate, hindi pa na, okay. Kapag ito ay na-validate, yung name niya ay makaka-proceed na tayo sa next. Kailangan lang natin ulitin kasi minsan, ganyan, napindot na natin pero wala ano. Ayun! Kulay green na lahat! Yehey! So, ibig sabihin yan, pasado na yung pangalan mo. Wala kang nagmamayari yan. Kasi dito kay DTI, kapag may kapangalan ka na, hindi na ibibigay sa'yo yun. Yung pangalan na yun. At kung ang pangalan din ng business mo is describable, ibig sabihin, halimbawa, yung ginamit natin, yung middle name ni Juan na masipag, hindi yung tatanggapin. Yung asinsado na apelyido niya, hindi rin yung tatanggapin ni BIR. Ni DTI. Kasi, ibig sabihin, Juan, ikaw lang yung masipag, ikaw lang din yung store mo lang yung masipag at asinsado. O, diba? So, para naging selfish kayo. So, bawal yung selfish sa business. Kailangan i-share ang business at ang blessing. So, ayan. So, since okay na to, magpo-proceed na tayo dito sa so kung gusto mo, kung halimbawa hindi mo nagustuhan yung pangalan, parang medyo nag-aalangan ka, gusto mo ng ibang pangalan, pwede ka mag-try another name. So halimbawa okay na kay Juan yan yung pangalan na napili niya, so i-click na natin to next. Okay, so since ayan na nga, kung nakita nyo, andyan na yung details, ayan, so may details na si Juan. Si Juan may details na. So, kung okay na yung details lahat ng yan, so, ang babayaran lahat ay, so, hindi pala 50 pesos yung ad kanina sa 200. Bali, 30 pesos lang. Okay, kasi barangay lang siya. Siguro, abot ng 50 kapag nationwide, or barangay, or municipality. So, yun pala yun. Okay. So, eto na. Let's proceed na po tayo. Yes. Excuse me. Okay. So, ayan na po ang CRN number. And then, yung reference number niya. Ang sinasabi ko naman ay SSS, CRN. Sorry naman mga tropa peps. So, ayan. Ito na nga ang gagawin natin. Ang reference number na to, i-save natin. Picture natin sa cellphone natin. Or i-copy paste. Kasi ito yung isi-send sa email ad mo ni BIR. Ay, sorry again talaga. Bakit ba ako napupunta sa BIR? Kasi ang karugtong talaga nito is kailangan din natin mag-file sa BIR kapag tayo may business, syempre. So, ayan na ulit. Back to DTI tayo. So, dumating na yung reference code natin. Ang gawin natin, ito yung ilalagay natin na code yan doon sa payment natin kung magbabayad tayo. So, i-continue na natin. Na-save na natin sa mga cellphone. Na-picture na. Ayan, i-continue na natin ito. Okay. So, ayan. Yung reference code. Ayan na. Okay. So, kailangan nating maglagay dito ng address. Ayan. So, si Juan ay taga Maynila, Tondo. So, building number niya is at 23 Kasipagan Street. Ayan. Kasipagan na. Number lang pala yun. So, kapag sinabing house building number, ayan na lang pala, 23. Tapos, Kasipagan Street siya nakatira. Ang galing talaga ni Juan. Sobrang kasipagan talaga, di ba? Ayan. So, next, ilalagay natin. So, ayan na yung zip code, area code naman. So, kailangan may area code si Juan. So, kung hindi natin alam yung area code nung area na
area code natin, pumunta na lang tayo sa pinakamalapit na bangko or i-search natin ulit. So, since dito sa taas, makikita din yan sa mga cellphone nyo, i-search natin yung area code ng address ni Juan sa Tondo. So, kunyari, area code Tondo. Ayan. Okay. So, ayan. Okay. So, area code, ayan. Area code ng Tondo, kung PLDT. Minsan kasi, iba-iba yan, di ba? May 88 na kasi ngayon na nilalagay. Pero kung same number lang, kung number lang yung gagamitin natin, lagay lang natin yung 6-3. Okay. Plus 6-3. Okay, plus po yan. Okay, ilalagay ka dyan ng plus 6-3. Plus 6-3. Plus 6-3. Ayan. Okay. So, number. Ang number ni Juan ay ito, phone number. Phone number. So, 0 to tayo, kakakainin na. Pero, kadalasan, 0 to. Phone number niya ay 100. Ayan. Okay, so sa number naman, ilagay natin ang number ni Juan. Pero, pwede nyo pala i-text ni Juan ha, pero pala ito na. Police, na pala si Juan ngayon. Okay, so ito na. So, ayan, nagtilakan na natin yung contact. So, ayan, tignan yung maigit, ilalagay din natin ang address ni Juan. Okay. Juan, yung address mo. Okay. Okay. So, kailangan ang pag-input natin dito, maliliit lang na letra. Medyo madilim dito sa bahay. So, hindi ko makita ang aking... Okay. Minsan, yung email ad na gamitin natin, minsan mas kailangan yung Gmail. So, papalitan natin ng Gmail kaysa Yahoo. Kasi yung, yung Gmail kasi, mas, hindi siya nagpa-block ng email ad from government. Wala siyang filter. Unlike ng Yahoo, nag-filter siya kapag mga government. So, napupunta siya sa spam. So, ayan ang kailangan natin gawin. Kaya, ang gagawin natin dito ay, okay. Lagyan natin ang email yan. Para dyan tayo makontak ni. Ang Gmail ko ay, actually, baliktad na to Ayun. Okay. So, owner's the number. Lagyan natin si Juan ay 8654321554. Ayan. So, ayan na nga. Ayan na. Nakompleto na ng mga ng mga details. So, ang asset mo, anong ibig sabihin ng asset? Other details daw, ang asset mo ay, anong asset mo? Si Juan, dahil asensado ay my car. May sasakyan na. So, ayan, ang capital, pero alam mo si Juan, dahil masipag siya, kahit ang capital niya ay 20,000 lang, ayan, siya ay asensado na ngayon. So, ang gross sales receipt mo sa buong isang buwan, kunyari, ang gross sales receipt mo ay ilalagay mo dito kung meron na. Kung meron na, pero kung nag-uumpisa ka pa lang, wala kang ilalagay dyan. So, ito. Since wala ka pa, mag-uumpisa ka pa lang, at ito pa lang ang plano mo, ayan. So, number of, hindi ka mo na maglalagay ng gross sales receipt dyan. Okay, so yung number of employees mo, wala pa. Kung wala ka pa naman kung ang business mo, hindi naman pa wala kailangan ng tauhan masyado at kayo pa lang. Pero, syempre, lagyan natin kasi yung sarili mong empleyado mo na yan.
So, ang kapartner mo na uutusan mo kahit pa paano tumawag or ng mga legal papers, empleyado mo na rin yan, pero kung ikaw lang din ang gagawa nun, sis, ikaw pa rin. So, one lang ang employee mo. Ayan. So, next, kapag okay na, in-next na natin lahat yan, i-browse natin uli kung tama ng information na nailagay dyan. So, ayan. Okay. So, i-browse natin. Pag okay na yan, i-click na natin ang next. Okay. So, mag-next na tayo. Some fields are missing or not accepted. Ayan. Ganyan ang lalabas kapag may hindi tayo tamang na fill upan or may kulang. So, kailangan nating fill upan. Alin ang hindi? Ito. Ang asset daw ay number. Ang asset niya, 200,000 lang. Yung ano niya. Yung car niya. Nabili lang niya yung car niya ng 200,000. Okay. So, yun ang asset ni Juan. So, ayan. Okay, nakaproceed na tayo. So, next na tayo. Okay. So, confirm and proceed. Kailangan ma-confirm ito para ma-verify. Okay. Click natin yung confirm and proceed. Ayan, may mababasa na tayo. Reference code undertaking. Ayan siya. So, ayan. Proceed na rin tayo. Kapag okay na, nabasa mo na lahat yan, at naiintindihan mo, at okay pa rin sa'yo is, proceed na natin. Click again. Proceed. Okay. So, ang mangyayari nito, pupunta to sa email ad mo. Yung, ayan. So, ito na yon. Halimbawa nga, ang nangyari is, magpo-proceed ka na for payment. Ayan. Payment details. Ayan, pupunta ka na. Eto na, dito na natin makikita, di ba? Pwede siyang sa GCash. Ayan. Pwedeng GCash. Pwedeng Visa, Mastercard. Pwedeng Paymaya. Pwedeng Landbank. Ayan. So, hindi na pala pwede ang Landbank. Tinanggal na. DTI. Pwedeng Smart Padala, hindi na rin pwede. So, ang tatanggapin lang pala talaga ngayon sa GCash, Visa, Mastercard, Paymaya, over-the-counter, DTI dealer, ayan, Smart Padala nila. So, ayan, kapag nag-proceed ka payment letter dyan, kung meron kang pupunta na tayo ngayon sa proceed payment. Okay ba sa inyo? So, ayan. Ito, dito pala natin makikita yung transaction. Okay, may mga 15 pesos or 20 na kailangan at sa Smart Padala, sorry, hindi na pwede. So, sa Paymaya, 8 pesos, pero ngayon wala nang bills payment application hanggang October, walang bayad, walang charge. Paymaya QR, walang charge, free pa rin. So, sa GCash, may charge siya. 10 pesos. Okay, so, kunyari, i-proceed na natin to. So, dahil ito nga ay demo lang, kailangan na natin pumunta sa pupuntahan. So, yun na. Ang ending nito, kapag nakabayad ka na, mag-e-email sa atin kasi nakita nyo yung register nyo business na. So, dito na yung last. Kasi, ang mangyayari nito, pupunta na to doon sa email ad mo. So, ang gagawin natin ngayon is pupunta tayo sa email ad ng ating account. Okay. So, ang email ad, okay. Since, tingnan natin, check natin yung Gmail natin. Okay. I-check natin yung email ad ni Juan. Si Juan ay mag-check ng email ad dahil siya ay nagbayad na. So, since nandyan na yan, hanapin natin ang DTI. DTI payment. Okay. Grabe sila, no? Okay, so ayan, nag-text na. Kinonfirm na niya. Kunyari, ayan na. So, ayan nga, si Juan.
So actually hindi ito si Juan, ito yung sa business permit ko. So ito na lang ang ipinakita ko sa inyo para tuloy-tuloy na makita nyo kung paano ang proseso ng registration ng DTI. So ayan na nga, dahil nagbayad na si Juan, kunyari ayan na nga, si Juan ay nagbayad na, natanggap na niya to. Ayan, magkakaroon ng yung undertaking kanina na binasa natin, isinend sa atin for confirmation. So mabubuksan din natin dito sa email ad. So ayan nga, nakalagay na siya. Kaya kapag magbabayad na tayo, nakalagay na dyan. Dito din nila ipapadala yung ating business kapag nakabayad na tayo. So ito na yung magiging itsura na. Dahil nagbayad na nga si Juan, ito na, ayan. So ito ang darating kay Juan, ayan. I-email yan sa inyo ni DTI. And then kapag na-email na yan, ipiprint mo yan. So 2 peraso, ayan, ito yung logo nila, ayan, saka yung amount, pinaka-resibo. So actually, kapag ka nag-a-apply ka ng mga loan, kagaya ng mga or ng business permit, ayan, car loan, ayan, ang hihingin sa'yo, ito yung 2 to. Ito yung DTI receipt, and then itong DTI na to. Pero, kapag ikaw ay nag-download nito sa computer nyo, masasama itong una na binigay na undertaking. Ayan. So, bali, 5 peraso to eh. O, 1, 2, 3, 4, ayan, 5. Diba? Okay, so yan lahat ang ida-download mo. Plus yung 2 kanina na una-una, bali 7 pages lahat ang laman ng DTI. So guys, ito lang po lahat. Ganun lang kadali kung paano mag-apply ng DTI. Sa mga nagbi-business po dyan, lalo na ngayon na hinihingi na nila yung DTI registration, pwede na po kayong mag-register ngayon. Napakadali na lang po. Pwede rin yata mag-book in ngayon, saglit lang. So, pinapayagan nila ngayon ang mag-book in. So, ayun na nga guys. Thank you po sa inyo. Sana po ay marami kayong natutunan or nakatulong po ang video na to. Tutorial na ginawa ko para sa inyo. Thank you for watching!